Sa ating paninirahan dito sa mundo, ay kaakibat na sa buhay ng tao ang bangis sa taglay ng kalikasan. O yung mga tinatawag na natural phenomena. At kasama nga sa mga ito ang lindol na may napakalaking epekto sa ating daigdig. Isang kaganapan na kayang baguhin ang buhay ng milyong-milyong tao sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil talagang hindi biro ang pinsalang dala ng mga ito. At mainit ngang pinag-uusapan ngayon na ayon sa mga modernong pag-aaral ay may isang napakalakas na lindol ang binabantayan ng mga eksperto. Ito ang tinatawag na The Big One. Isang kaganapan na walang sino man ang gustong mangyari, pero sadyang hindi ito mapipigilan. Ayon sa mga sayentipiko, ang The Big One daw ay inaasahang magaganap sa West Valley Fault na matatagpuan sa bansang Pilipinas. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin ang The Big One. Ano ba ang The Big One? Saan at paano ito magaganap? Malaki ba ang sakop ng The Big One sa Pilipinas? Bakit mahalagang malaman natin ito? Yan ang aalamin natin. Kaya kung handa ka na ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin to mga chip. Tuklasin na natin at paghandaan ang The Big One. Ano ba ang The Big One? Bago natin talakayin ang tungkol dito, ay mas magandang maunawaan muna natin kung saan at paano ba nagaganap ang mga lindol sa ating kalupaan. Simulan natin sa mga layer ng ating planeta. Ang ating mundo ay binubuo ng 3 layers. Una ang crust o yung pinakalabas na layer ng mundo. Ito ang layer kung saan nakatayo ang mga bahay natin, mga gusali, at kung saan tayo nakatapak ngayon. Pangalawang layer ay ang mantle o yung gitnang bahagi. Sa layer na ito ay matatagpuan ang mga tectonic plates. Ito ang mga malalaking piraso ng bato na bumubuo sa crust. Para bang mga malalaking puzzle pieces na bumubuo sa kalupaan ng ating mundo. Matatagpuan ang mga tectonic plates na ito na lumulutang sa ibabaw ng mantle o yung semi-fluid na bahagi ng mundo. Ang pinakamalalim na layer naman ng ating mundo ay ang core. Ito ang pinakamainit na bahagi ng ating daigdig. Dito din sa core nanggagaling ang magnetic field ng ating planeta. Kung wala ito ay masisira ang atmosphere natin na nagpoprotekta mula sa init ng araw. Dahil sa sobrang init ng core ay nagiging parang liquid form ang surface ng mantle. Dahilan ng paggalaw ng mga tectonic plates. Paano naman nangyayari ang mga lindol? Dahil ito sa paggalaw ng mga tectonic plates. Nagsisimula ang natural phenomena na ito sa surface ng mga layer ng lupa. Ang mga tectonic plates naman na ito ay tahimik at bahagyang gumagalaw sa ilalim ng lupang ating tinatapakan. Ayon sa pag-aaral, ang paggalaw ng mga tectonic plates ay tinatayang nasa 2 to 10 cm kada taon. Ito ay mga malalaking tipak ng bato na gumagalaw at nagsisiksikan ng mabagal. Pero mga chip, ang mga paggalaw ng mga plates sa ilalim ay hindi basta-basta. Ito ang dahilan kung bakit nabubuo ang mga bundok, mga lambak at kapatagan dito sa ating daigdig. Kaso nga lang, kapag masyado nang mataas ang friction sa pagitan ng mga tectonic plates at napakataas na ng presyon, ay nagpapakawala ito ng malakas na enerhiya na nararamdaman dito sa kalupaan. Tinatawag itong seismic energy. Ito ang nagdudulot ng malalakas at mga mapapinsalang natural phenomena effect. Kagaya ito ng mga lindol, mga volcanic eruption at tsunami na kayang yumanig sa napakalaking parte ng ating mundo. Ngayon, ano naman ang The Big One? Ang The Big One ay tumutukoy sa isang napakalakas na magnitude ng lindol na may tinatayang lakas na 7.2 magnitude. Isang hindi biro na lakas ng lindol ito mga chip. Noong July 16, 1990 ay may naitalang 7.7 magnitude earthquake dito sa Pilipinas.
Ito ang Luzon earthquake. July 16, 1990 is a date most Filipinos would rather forget than remember when a killer earthquake devastated a wide area of Luzon. Ang epicenter ng lindol na ito ay naramdaman sa Rizal at Nueva Ecija, pero niyanig nito ang buong Luzon. Nanggaling ang seismic energy nito sa Digdig Fault na parte ng Philippine Fault Zone. Napakalaki ng pinsalang naidulot ng Luzon earthquake na ito sa maraming lugar sa Luzon, kagaya ng Baguio, Nueva Ecija, Pangasinan at ang Metro Manila. Talagang hindi biro ang lakas ng ganitong magnitude, mga chip. Ngayon, ang The Big One naman ang patuloy na binabantayan ng mga eksperto kagaya ng PhilVox. Dito sa ating kalupaan, meron tayong tinatawag na mga fault lines. Ito yung mga malalaking biyak sa lupa kung saan nagaganap ang mga paggalaw ng mga bloke ng bato. Ang mga fault line ay ang mga pangunahing lugar kung saan naiipon at biglang nagpapakawala ng seismic energy dahil sa paggalaw ng tectonic plates. Walang eksaktong bilang ng mga fault line sa ating planeta dahil napakarami nito. Pero may mga pangunahing fault lines na naitala na may mahahabang sukat, at isa nga dito ang West Valley Fault. Ito ay isang malawak na fault system sa kahabaan ng Metro Manila. Ayon sa PhilVox ay inaasahang manggagaling ang The Big One sa West Valley Fault sa Luzon. At dito nga sa West Valley Fault, binabantayan ng PhilVox ang potensyal na The Big One. Ito ay may tinatayang sukat na 100 kilometers na nasasakop ang ilang mga syudad at lalawigan, gaya ng Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, hanggang sa Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig at Muntinlupa. Ito ang mga major location na nasasakop sa West Valley Fault. Paano naman nila nakita at namataan ang The Big One? Ayon sa PhilVox, ang West Valley Fault ay huling niyanig noong 1658. Batay ito sa mga geological records at analysis ng mga nakalipas na lindol. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga layer ng lupa o trenching studies, natukoy ng PhilVox ang mga nakaraang paggalaw ng fault at ang patuloy na pag-iipon ng enerhiya sa lugar na ito. Ang mga malalakas na lindol sa fault line ay karaniwang nangyayari tuwing 400 hanggang 600 years. Kaya tinuturing ito na overdue na sa paggalaw. Ang magnitude ng mga nakaraang lindol sa fault line na ito ay umaabot sa 7 magnitude pataas na may kakayahang magdulot ng malawakang pinsala. Kaya anumang oras ay maaring umuga ulit ang West Valley Fault. Kaya talagang puspusan ng mga eksperto sa pagbibigay impormasyon at pagpapaalala sa atin. Paano naman maghahanda ang mga tao sa The Big One? Ang PhilVox ay nagbibigay ng paalala sa atin para mapaghandaan ang posibleng pagtama ng The Big One. Maging ang NDRRMC ay nagbibigay ng ilang mga hakbang para sa mga ganitong fenomena. Ukol sa paghahanda ay siguraduhing matibay ang pundasyon ng ating tahanan. Laging maghanda ng mga emergency kit at dumalo sa mga earthquake drills na pinatutupad sa kanya-kanya nating mga barangay. At para naman sa oras ng sakuna, narito ang ilang paraan na pinapaalala sa bawat isa sa atin. Duck, cover at hold. Sa anumang oras ng pagyanig ay yumuko upang mabawasan ang posibilidad ng major wound mula sa mga pagbagsak ng mga bagay. Tapos ay magtago sa ilalim ng mga matitibay na mesa o anumang proteksyon upang maprotektahan ang ating mga ulo. Pagkatapos ay manatili sa posisyon hanggang matapos ang pagyanig. Iwasan ang pagtakbo palabas habang may lindol dahil mas maaaring mabagsakan tayo ng mga random object o magkaroon pa ng stampede. Mas maigi din na may emergency kit na kayang mag-supply ng sapat na tubig at pagkain sa loob ng ilang araw. Yan ang ilang mga paraan ng paghahanda na ibinigay sa atin ng mga eksperto. Talagang napakapanganib ng lindol, mga chip, na nagmumula sa ating kalikasan. Walang sino mang gustong mangyari ang natural phenomena na ito. Pero sadyang parte ito ng ating buhay dito sa daigdig. At kung may makakapagligtas man sa atin mula sa bangis ng kalikasan,
ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kaya higit sa lahat ay lagi tayong manalangin para sa ating mga kaligtasan. Well, hanggang dito muna ang video natin mga chip. Ang mga datos na tinalakay natin ngayon ay mula sa mga pag-aaral ng eksperto. Mas mahalagang may alam tayo para mas mapaghandaan natin ang maaaring dulot ng kaganapang ito. Kung nagustuhan mo ang video at nakadagdag sa kaalaman mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood mga chip. Hanggang sa muli.